Si Jesus, ang pagkakaalam namin ay isang propeta. Ngunit sa mga Kristiyano, Diyos nila. Kaya tumatawa sila sa atin. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, mahilig mag-imbento ng Diyos na hindi naman Diyos. Mga kapatid, ang liwanag na nga ang sinabi ng Panginoon dito, mayroong nagsugo sa Kanya at ang nagsugo sa Kanya ay tunay na Diyos. Yun ang nagsugo sa Kanya, mga kapatid. Kaya maging ang Lord Jesus ay ganito ang sinabi niya kay Mary Magdalene nang sila po ay nagsalubong noon pagkatapos na siya po ay nabuhay na maguli. Basahin natin dito sa John chapter 20 verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin, touch me not, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama." Ngunit sabi niya kay Mary Magdalene, "Pumaroon ka sa aking mga kapatid." Sino yung mga kapatid niya? Yung mga Hudyo. Sabi niya, "Pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila." Anong sabi niya kay Mary Magdalene? Sabihin mo sa kanila, "Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos." Pansinin mo ang sinabi ng Panginoon. Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya ang Diyos na Jesucristo, yan ang Diyos ko, mga kapatid, na Diyos din ang ating Panginoon. Dahil yan lang ang tunay na Diyos. Yun yung Ama na kanyang tinutukoy doon sa kanyang panalangin sa John 17 verse 3 na isang tunay na Diyos at wala ng iba. Bakit pa tayo magdadagdag? Siya na nga ang nagsasabi. Alin ba ang ating pananiwalaan? Yung pastor natin na nagsasabi na isang Diyos pero tatlo sila. Wala kang mababasa sa Bible na isang Diyos sa tatlong persona. Wala siyang sinasabi dyan. Kapatid, yan ay malaking kamalian na itinuturo ng iba. Isang Diyos sa tatlong persona. Walang sinasabi yan. Kundi mas maganda pa siguro kung sabihin mo, isang Diyos na nagtrabaho sa tatlong opisina. Yan mas maganda pa siguro na sabihin mo. Isang Diyos nagtrabaho sa tatlong opisina. Number 1, siya po ay tinawag na Father. Bakit tinawag siyang Father? Yung opisina bilang Ama, siya po ay Ama sa buong creation, mga kapatid. Kaya ang tawag sa kanya ay Ama. So pangalawa, siya po ay nagtrabaho sa pamamagitan ng kanyang anak, mga kapatid, para sa redemption. Dahil, bakit ganon? Dahil sabi ni Jesucristo sa John chapter 14 verse 10 ng John, sabi niya, "Hindi mo ba nalalaman ng Ama ay nasa akin? At ang bawat salita na aking sinasabi ay hindi ko salita, kundi siya na nasa akin ang siyang gumagawa ng lahat ng bagay." Mga kapatid. So, ang Diyos ay nakipag-reconcile sa tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Pangalawang opisina, si Jesucristo. Ginamit si Jesucristo na opisina ng Diyos para sa pamamagitan niya ay maipakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Si Jesucristo ang siyang nagpakilala kung sino ang Diyos. Makikita sa Kanya kung ano ang larawan ng Diyos. Kaya sinabi nga rito sa Bible, Jesus, larawan ng Diyos na hindi makikita. So sa Kanya nakita ang larawan ng Diyos. Yung Espiritu na hindi nakita, nang nanaan ito sa buhay ni Jesucristo, doon na natin makikita ang mukha ng Diyos. Hindi si Kristo ating nakikita, kundi yung kapangyarihan na lumalabas kay Jesus Christ. Yun yung Diyos niyon. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. So pangatlong opisina, as a Holy Ghost. So ang Diyos ay nagtrabaho through the Holy Ghost. Kaya nga ang Espiritu ni Jesucristo at ang Espiritu ng Diyos na nag-union, nagkaisa. Kaya kung mapapansin mo rito sa kanyang sulat doon sa John chapter 14 verse 23, basahin natin ha. Para meron tayong basyan. Sa verse 23 ng John 14 verse 23,
Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Kung tayo ay umiibig sa Panginoong Hesus, ay tuparin natin yung kanyang mga sinabi. Ano kanyang sinabi? Doon sa John 17 verse 3, yun ang tuparin natin, yung kanyang sinabi. Yun ang ating dapat na gawin. Kaya nga sabi niya, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama. So ang kanyang kasunod noon, iibigin siya ng kanyang Ama. At kami pasa sa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. So ibig bang sabihin, Brad, dalawang espiritu ang papasok sa tao? Hindi, mga kapatid. Kundi yung kaluluwa, yung espiritu ng Jesucristo at ang espiritu ng Diyos na nagkaisa, mga kapatid, yun yung tinatawag na Holy Ghost. Banal na multo. Yan ang tawag doon sa Tagalog, banal na multo. Holy Ghost. Bakit ghost? Sino bang namatay sa cross? Di ba si Jesucristo? So pag namatay ang tao, ano ang magiging mangyari sa kanya? Siya ay magiging ghost. Ngunit, yung espiritu na nandun sa kanya ay banal. Kaya ang tawag sa kanya ay Holy Ghost. Yan. Kaya sabi nga rito, at kami papasok at pasa sa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. Ibig sabihin, mananaan sa atin ang espiritu ni Jesucristo at espiritu ng Diyos na nag-union, mga kapatid. Dahil hindi pwede na pure na espiritu ng Diyos ang papasok sa atin. Kailangan mayroon itong espiritu ni Jesucristo para tayo po ay maging karapat-dapat sa Diyos. Amen? Kaya nga ang sabi niya rito sa Romans, tingnan natin ang sabi sa Romans, mayroong salita rito sa Romans chapter 8. Sabi niya rito verse 11, ngunit kung ang espiritu niyang bumuhay na maguli kay Jesucristo ay tumira sa inyo. Di ba ang liwanag dito? Ngunit sabi niya, kung ang espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesucristo, so si Jesucristo ay binuhay na maguli ng Diyos, na siyang espiritu na tumira sa kanya. Kaya nga sabi nga rito ni Apostol Pablo, kung ang espiritu na iyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga, verse 12, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. So may utang tayo kay Jesucristo, mga kapatid. Hindi sa laman kundi sa espiritu. Kaya kung manahan sa atin ang espiritu na yan, na siyang bumuhay din kay Jesucristo, anong mangyari sa atin? Magkaroon tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Yun yung titira sa iyo. Nasabi niya, kami ay pasa sa kanya at gawin namin aming tahanan. Na kapatid, hindi ba maliwanag yan? So kung ikaw ay manampalataya talaga, kung ikaw talaga ay nagmamahal sa Diyos, ang importante na kukunin mo, ikaw ba talaga, ako ba talaga ay nasa katotohanan? Tama nga ba talaga ang aking relasyon sa Diyos? Tama nga ba talaga ang ating pagkikilala sa Diyos? Nasa tama ba akong daan patungo sa buhay na walang hanggan? Aralin mo yan. Kung isa ikaw na nakikinig ngayon, hindi binibase kung ano po ang iyong background sa buhay. Kung ikaw man ay pinakamatalino sa buong mundo, ngunit hindi mo naman sinusunod yung salita ni Jesucristo. Ang liwanag din ang sinabi niya rito, ang numang sumusunod, ang umiibig sa akin, ay sundin niya ang aking salita. Ano yung kanyang salita? Di ba yung John 17 verse 3? Sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala sana nila na nag-isang tunay na Diyos. Isa lang ang dapat ilagay mo dito sa ating kukuti na isa lang ang Diyos. Hindi marami. Ngunit dapat nating malaman na ang Diyos ay nagtrabaho sa tatlong opisina. Una,
bilang sa creation, redemption, at perfection. Mga kapatid, nagtrabaho siya sa tatlong opisina: creation, redemption, and perfection. Yan ang mga opisina. Hindi yan tatlong Diyos, kundi yan ay mga opisinang ginamit ng Ama para tayo po ay maibalik sa Diyos. Kaya nga, sabi rito sa sulat dito ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians, para magkaroon tayo ng dagdag pangkaunawaan, mga kapatid, hindi lang na ang ating panampalataya ay parang puro-puro lang. Ang ating panampalataya ay sabi-sabi, mga kapatid, hindi yan tama. Dito sa chapter 5 ng 2 Corinthians verse 18 and 19, datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos. So lahat ng bagay sa Diyos yan, dahil siya ang may likha. Siya yung Ama sa lahat ng bagay, na pinakipagsundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. So ang Diyos ay nakipagsundo sa makasalanang mga tao sa pamamagitan ni Kristo. So ginamit niya si Jesus Christ na instrumento para ang mga tao ay babalik sa Diyos. Di ba maliwanag ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan at ang katotohanan, makapunta sa tatay na hindi dadaan sa akin. Brothers and sisters, kaya sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinagpagsundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo na ibinigay sa aming ministeryo sa pagkakasundo, binigay sa mga apostol. Ang sulat na ito ay binigay sa mga apostol sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagsundo ang sanlibutan sa Kanya rin, mga kapatid. Di ba maliwanag yun? So ang Diyos ay ginamit niya si Jesucristo na instrumento para ang ating manang kasalanan doon sa Garden of Eden, sa unang Adan na nagkasala at hindi nagtagumpay doon sa pagsubok. Ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo, mga kapatid, ay naging matagumpay. Siya po ay ginamit ng Diyos para tayo ay maibalik. Magkaroon tayo ng tinatawag na buhay na wala hanggan, na hindi po natuloy. Dahil ang plano ng Diyos in the beginning, magkaroon ng pamilyang wala ng kamatayan. Ngunit hindi po nangyari doon kay Adan. Kaya nang dumating ang pangalawang Adan, sa pamamagitan niya ay ang lahat ay nagkaroon ng buhay na wala hanggan. Sabi rito sa Romans, basahin natin chapter 5 verse 12. Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat nga ay nagkasala. So lahat ay nagkasala sa pamagitan ng unang Adan, brothers and sisters. Ngayon, sapagkat verse 17 na, basahin natin ang verse 17. 15 muna. Datapot gayon din ang kaloob na walang hanggan ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. So sino yung unang nagsuway? Yun ang unang Adan sa Garden of Eden, ay nangamatay ang marami. Luba pa nang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Kaya sa pamamagitan ni Jesucristo, ang pangalawang Adan ay nagtagumpay sa pagsubok doon hanggang sa krus. Kaya nga sabi verse 17, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, luba pang nagsipaghari sa buhay at nagsitanggap ng kasaganan sa biyaya na kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isang matuwid. Pamamagitan ng isa sa magatuwid bagay, si Jesucristo. Kaya sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Naibalik. Yung unang plano ng Diyos ay naibalik sa pamamagitan ni Jesucristo ng lahat ng mga nilalang. Nawa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Yan. So hindi siya namimilit. Di ba sabi pa doon sa John 3:16? Liwanagin natin yung John 3:16. Basahin natin, isa-isahin natin para maintindihan natin yung
Sinasabi rito sa John 3:16. Kaya dahil marami ang iba, nasa ulo lang nila ito, ngunit hindi nila naintindihan. Dapat maintindihan natin ang gusto. Masabi niya rito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. So, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sabi niya, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit sinabing bugtong? Ibig sabihin, nag-iisa lang ba talaga ang anak ng Diyos? Di ba tayo anak din ng Diyos? Brothers and sisters, bakit ang termino na ginamit dito ay bugtong na anak? Kapatid, gusto kong ibahagi ito sa inyo. Bakit niya sinabi ang ganon? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa creation kasi ng Diyos, brothers and sisters, yung original na creation ng Diyos ay tatlo lang. Number one ay mga anghel. Hindi sila dumaan, mga kapatid, sa law of reproduction. Pangalawa ay si Adan. Siya po ay nilalang direkta na malaki na kaagad. Anghel, nilalang na direkta. Original na creation ito ng Diyos. Pangatlo ay si Jesucristo. Siya lang yung nilikha ng Diyos na dumaan sa proseso ng paglilihi. Siya po ay ipinaglihi, ibinuntis, at ipinanganak. Dapat nating malaman na si Jesucristo po, mga kapatid, ay naibuntis sa tiyan ng isang babae na hindi po sa paraan ng law of reproduction, hindi sa paraan ng procreation. Tayo kasi ay dumaan sa procreation. Si Jesucristo ay direct na nilalang siya, created being. Siya po ay created being. Ibalik ko sa inyo, He is a created being. Sabi ng Colossians, sabi ni Apostol Pablo. Tanungin natin si Apostol Pablo kung tama ba itong sinabi ko dito sa Colossians. Basahin natin sa Colossians, brothers and sisters, kung nandyan ka pa na nakikinig, at ang kailangan lang natin ay magpakumbaba dito, chapter 1 verse 18. At siyang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siyang pasimula, ang panganay ng mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Atras tayo sa verse 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di makikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So, si Jesucristo ay panganay ng lahat ng nilalang ng Diyos. Bugtong nga siya nga ay the first begotten Son of God. Begotten, ibig sabihin na buntis, na ipaglihi. Ang mga anghel, hindi yan ipinaglihi. Si Adan, hindi ipinaglihi. Siya lang yung dumaan sa ganong klaseng paraan ng creation, direktang creation ng Diyos. Ang mga tao, tayo ay procreation na. Dumaan tayo sa law of reproduction sa ating nanay at tatay. Yun ang ating kapanganakan. Pero si Jesucristo ay dumaan sa direktang paglalang ng Diyos. Through the power of God, siya po ay naipunla sa tiyan ng isang babaeng si Maria. Kaya sabi ni Apostol Pablo rito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Bakit siya tinawag na larawan? Dahil makikita natin ang Diyos sa mukha ni Jesucristo. Kaya diba sabi niya kay Filipi, sabi ni Filipi, ipakita mo sa akin ang Ama upang kami ay masaya. Sabi niya kay Filipi, ang tagal na natin magkasama, Filipi, hindi mo pa ako nakilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Di ba maliwanag yun? Kaya siya ang larawan. Siya yung ang nag-represent ng mukha ng Diyos. Ano yung mukha ng Diyos? Siya po ay pag-ibig. Ang mukha ng Diyos ay makapangyarihan. Ang mukha ng Diyos ay mapag-unawa. Yun ang mukha ng Diyos. Yun yung kanyang attributes. Yun yung kanyang karakter. Nakikita kay Jesucristo ang karakter ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay hindi makikita, ngunit sa pamagitan ni Jesucristo ay naipakita ang larawan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay walang mukha, dahil siya ay Espiritu, ngunit sa pamagitan ng kanyang anak na banal. Bakit siya ay banal? Dahil hindi siya dumaan sa paraan ng procreation, hindi siya dumaan sa ganong klase paraan ng
gawa sa kanya. Siya po'y direkta na ipinunla sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi niya na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So panganay, sa English sabi rito who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Hindi ba maliwanag yun? Creature, mga kapatid. The beginning of every creature. Verse 16. For by Him were all things created. Dahil sa Kanya, si Jesus Christ talaga yung dahilan Siya yung inspirasyon ng Diyos Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, dahil sa Kanya, siya yung nakita ng Diyos. Siya yung inspirasyon ng Diyos. Kaya dahil sa Kanya ay ipinagpatuloy ng Diyos na nanalangin dahil nakita na niya na si Eva at Adan ay hindi magtagumpay doon sa Garden of Eden. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Yan. Ang lahat ng bagay ay nilalang dahil sa Kanya at yun ay para sa Kanya. Anong ibig sabihin ng para sa Kanya? Siya yung tagapagmana, mga kapatid. Kaya hindi nagkamali si Apostol Pablo dito sa Romans. Puntahan natin yung Romans para hindi tayo malito, mga kapatid. Dito sa Romans chapter 8 verse 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. So si Kristo pala ay mayroong mamanahin at tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. So kung siya ang naglalang, kung si Jesucristo nga ang Diyos na naglalang, siya rin ba ang tagapagmana? Di ba malaki yung kamalian yun? Yung tatay na nagtatrabaho, siya rin ba ang magbamana ng mga bagay na material na kanya pong nakuha, nabili? Siya rin ba ang magmamana nun? Di ba malaking kamalian? So, kanino ibibigay ng tatay? Di ba sa mga anak? Kaya si Jesucristo ay anak ng Diyos, siya ang magmamana. At kung tayo rin ay naniniwala sa Diyos at sumusunod sa salita ni Jesucristo, sabi rito ng Romans, sabi niya, verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, so tayo ay tagapagmana, at mga tagapagmana at kasamang tagapagmana ni Kristo, mga kapatid. Mahirap ba intindihin nyo? Amen? Okay, balikan natin yung John 3:16 para maintindihan natin. Maraming mensahe kasi kung ating pong titingnan, maubos ang buong araw bago natin matapos. 3:16 ang John, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So pag sinabing bugtong na anak, si Jesucristo ang pangatlong direct creation ng Diyos na dumaan sa paglilihi at pagbubuntis. Upang ang sinuman sa kanya ay sumasampalataya, sinuman pinipilit na kailangan maniniwala ka. Pero sabi niya, ang sinuman sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahamak. So pag ikaw na nakikinig ngayon, isa ka na sumasampalataya kay Jesucristo na siya ay sinugo ng Diyos, ibig sabihin, sabi niya, hindi ka mapapahamak. Bakit? Dahil mayroon kang tama na unawa patungkol kay Jesucristo. Paano kung wala kang tama na unawa? Sabi mo, si Jesucristo ay aking Diyos, aking Panginoon. Kung gano'n ang iyong unawa, mga kapatid, magagalit sa iyo sa ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil sabi niya, there is only one God. At yung aking Diyos na yan ay yung aking Ama, na inyong Ama. Aking Diyos na inyong Diyos, sabi ni Jesucristo. Ngayon, kung iibahin mo ang iyong understanding, magagalit siya sa iyo. Pagdating ng judgment day, sabi niya, lumayas ka, hindi ko ikaw nakikilala. Yan ba ang gusto mong mangyari, brothers and sisters? Sayang ang ating panampalataya. Dapat ang ating panampalataya
inline po sa plano. Kumbaga sa building, pag nagpatayo ka ng building, mayroon pong nakalatag na plano dyan. At yung plano na yan, dapat sundin mo. Dahil once na hindi mo yan sinunod, hihiwi o kukulang yung mga materyales at pagdating na ng lindol, magigiba yan. Bakit magigiba? Dahil hindi mo sinunod yung standard na plano ng pagtayo ng building na yan. Ganoon din sa ating pananampalataya. Sabi ba rito ng Bible, tayo ang building ng Diyos. Mga kapatid, at yung mga material na yan na nagtayo sa atin, mga kapatid, ay tama na mga materialis. Ano yung mga materialis? Tamang understanding, tamang panampalataya, tamang bautismo. Yan po yung mga materialis na dapat mapasa atin, mga kapatid. Pag once na yan ay hindi po nailagay at hindi mo kinuha yung standard na paraan ng pag-build ng iyong spiritual, mga kapatid, sasabihin niya doon sa Matthew 7 verse 21, lumayas ka, hindi ko kayo nakikilala. Yan ba gusto mo mangyari, mga kapatid? Kailangan ng Diyos para maintindihan mo ang kanyang salita. Tayo po ay magpakumbaba. Ang pagpakumbaba, ang isa pong susi para tayo po ay papasok sa tagumpay ng kaugnayan sa Diyos. Dito sa ating binasa kanina, sabi ni Jesucristo kay Mary Magdalene, John 20 verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin. Yan ang ginamit ni Rizal noon, touch me na. Huwag mo akong hipuin. Bakit ayaw magpahipo ni Jesucristo? Dahil ayaw niya na siya po'y hawakan ng isang makasalanan. Dahil lahat po na hindi dumaan sa proseso ng bautismo, mga kapatid, hindi pa yan talaga ligtas. Kapatid, hindi pa ligtas. Kailan dadaan ka sa tamang proseso. Kahit ikaw po ay ang iyong panampalataya, umaabot pa sa dulo ng iyong buhay. Kung hindi ka naman dumaan sa tamang proseso ng kaligtasan, sayang ang iyong panampalataya kung unahin sa Diyos. Kaya yung napag-aralan natin kahapon, ano ang kahalagan ng bautismo? Part ng kaligtasan yan. Kaya sabi niya kay Mary Magdalene, touch me not. Dahil hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Ngunit, puntahan mo ang aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama. Inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos. So, si Jesucristo, meron siyang kinikilalang Diyos. Kahit doon pa siya sa spiritual na kalagayan. Kasi yung katawan niya, sa panahon yan ay glorified body na siya. Mayroon na siya katawan banal. Ang kanyang katawan ay banal na kapatid. At hindi sinungaling si Jesucristo na magsasalita. Hindi siya sinungaling katulad natin na marunong magsinungaling. Dahil kung hindi natin paniniwalaan ito kanyang sinabi, ibig sabihin, sinungaling si Jesucristo. Hindi siya sinungaling. Lahat ng salita ng Diyos, lahat ng salita ng Panginoon ay hindi po kasinungaling, mga kapatid. Maging si Apostol Pablo, sa sulat niya sa Ephesians chapter 1 verse 3, ay ganito po ang kanyang salita. Basahin natin. So basahin natin ang Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos Ama ng ating Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalamit kay Kristo. Pansinin mo dahan-dahanin natin basahin. Sabi na Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Episo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Blessed be the Father and God of our Lord Jesus Christ. So anong pagkakaintindi mo dyan, mga kapatid? Naintindihan mo ba yan? Naintindihan ba natin? Blessed be the Father and God of our Lord Jesus Christ. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sino nga ba si Apostol Pablo?
Mali ba ang kanyang pagkilala kay Jesucristo? Or nagkamali lang ang kanyang pagsulat? Hindi ganon, brothers and sisters. Dahil ang mga apostol na ito na sumulat ay sila po ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos na yan po ang kanyang isulat. Yan ang kanyang sasabihin, mga kapatid. Okay, tuloy tayo. Kaya ito ang katotohanan, ating dapat malaman kung sino ang ating dapat sasambahin. Ito po yung katotohanan. Kailangan natin mayroon tayong tama na understanding. Sabi nga rito sa sinabi ni Jesus Christ, bagamat sinabi ni Jesus sa sulat sa 1 chapter 14 verse 1, sabi nga rito, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So, huwag sana magbulimanan, hindi sana maistorbo ang inyong puso at isip. Maniwala kayo sa Diyos, maniwala rin kayo sa akin. So, dalawa ang ating paniwalaan dito. Ano ang paniwalaan natin kay Jesucristo? Yung kanyang salita. Yun ang ating paniwalaan. At paniwalaan natin na ang Diyos na ito, na Diyos na ating Panginoon, siya yung nagsugo sa Kanya. Yun ang dapat nating paniwalaan, brothers and sisters. So, bakit sinabi ito ni Lord Jesus na paniwalaan natin siya? Dahil utos ng Diyos na siya ay sambahin ayon sa Hebrew. Si Jesucristo ay kailangan din natin sambahin. Baka sabihin nyo, paano kung hindi pala kayo naniwala na si Jesus ay Diyos? Hindi pala ninyo sinasamba si Jesucristo bilang Diyos. Ganito po ang ating pagsamba. Si Jesucristo, sabi ng Bible, utos niya ito sa mga anghel. Hebrews chapter 1 verse 16, and again, when He bringeth in the first begotten into the world, He saith, and let all the angels of God worship Him. Utos niya yan sa mga anghel na sambahin si Jesucristo. Pero ito yung dapat nating tingnan. Dapat sambahin natin si Jesus sa tama na understanding. Hindi bilang Diyos, kundi, mga kapatid, ang tanong, anong klaseng pagsamba ang ibibigay natin sa kay Lord Jesus Christ? Anong klaseng pagsamba? Sasambahin ba natin siya bilang Diyos? Hindi ganon, mga kapatid. Ganito po. Sundan natin lang. Ang pagsamba na ibibigay natin sa Lord Jesus Christ ay ganito. Ayon sa sulat ng Matthew chapter 14 verse 32 hanggang 33 ay ganito ang kanyang pagkasabi. When they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped Him, saying, of truth, thou art the Son of God. So, ang pagsamba nila kay Jesucristo, sinamba nila si Jesucristo bilang anak ng Diyos. Ganon ang pagsamba. Mga kapatid, pansinin mo maging ang mga demonyo ay ganito ang pagkilala nila kay Jesus. Ayon dito sa libro na sulat ni Mark chapter 3 verse 11, and unclean spirits, when they saw Him, fell down before Him and cried, saying, thou art the Son of God. Yun yung sabi ng unclean spirit, yung pinasukan ng masamang espiritu. Sumisigaw sila, ikaw ay anak ng Diyos. Yan ang kanilang sigaw, mga kapatid. Pero how about sa ating panahon ngayon? Ano ang sigaw ng mga Kristiyano sa ating panahon? Si Jesucristo daw ay ang Diyos. Siya daw ay yung Ama, siya daw din ang anak. Mabuti pa yung mga demonyo, meron pang tama na understanding. Sabi niya rito, and fell down before Him and cried, saying, thou art the Son of God. Mabuti pa yung mga demonyo, meron pang tamang understanding. Pero tayo na mga Kristiyano na nanampalataya sa Diyos, mali pa ang ating understanding. Brothers and sisters, huwag ka sanang magalit. Ngunit binabasa ko lang yung dapat natin malaman dahil ang ating itong titulo dito ay yung pagtawag sa Diyos sa katotohanan. Brothers and sisters. Amen? Kaya yung mga tao sa panahon ng Panginoong Jesucristo, sinamba nila ang Panginoon bilang anak ng Diyos. Hindi nila sila ba bilang Diyos anak.
Ang nangyari ngayon, Diyos anak, mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ilan ngayon? Di ba tatlo? Isa lang ang Diyos. At ang Diyos na yun ay yung Ama. Ang anak, siya yung anak ng Diyos. Huwag mong baliktarin. Kailangan ang pagtawag mo sa kanya ay Son of God, hindi God the Son. Kasi pag binaliktad mo yan, yan ang tawag doon ng perversion. Pinipervert mo. Sino ba yung mahilig mag-pervert ng salita ng Diyos? Di ba si Satanas? Binabaliktad niya ang salita ng Diyos. Na kapatid, dahil siya lagi ay tumitiwalag sa Diyos. Gusto niya siya ang sambahin ng mga tao. Kaya nga, maging si Satanas ay meron din daladalang Biblia. May hawak rin siya na Biblia. Gusto niyong malaman, mga kapatid, si Satanas ay may hawak na Biblia, dala-dala rin niya ang Biblia, ginagamit rin niya ang Biblia. Basahin nga natin dito sa Korinto. Kapatid, 2 Corinthians. Basahin natin dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Sapagkat mga itong tao ay mga ulaang apostol, mga mandarayang manggagawa. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 hanggang 14. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa, na nangagpakunwaring mga apostol ni Kristo. So sila yung mga nagkukunyari, may mga simbahan dito na nagkukunyaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Diba? Maliwanag na daladal, may hawak-hawak rin sila ng Biblia. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masang-ayon sa kanilang mga gawa. Makikita mo rin lang naman ang kanilang mga gawa kung talaga sila ay Kristiyano Kunyari lang na Kristiyano, yun pala, ginagamit lang ang pangalan ng Panginoon para sila po ay makapag-deceive ng maraming tao, brothers and sisters. Amen, kapatid. Amen ba tayo? Dito sa ating pong binasa, mas magaling pa yung unclean spirit dahil meron pa siya tama na understanding patungkol sa Panginoon. Sabi niya, Mark 3 verse 11, and unclean spirits, when they saw him, fell down before him and cried, saying, Thou art the Son of God. Ang galing pa ang mga espiritu na ito. Mayroon pa tamang understanding patungkol sa Diyos. Kaya mabuti pa ang unclean spirit, they proclaim Jesus as the Son of God, not God the Son. Advice ni Apostol John dito po sa 1 John chapter 4 verse 14 to 15. Anong sabi niya? Verse 14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. So ang mga apostol ay nag-testify na itong anak ng Diyos ay sinugo para maging tagapagligtas ng buong mundo. Verse 13, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. Pansinin mo ang sino man na nagpapahayag at nagkukumpisal na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay mananahan sa kanya at siya ay sa Diyos. Paano na lang kung ang ibang ang testimonyo mo, paano na lang kung sabihin mo, I will confess that Jesus is God the Son. Kung ganun po ang iyong sasabihin, hindi ba kinukontra mo ang salita ng Diyos? Di ba ang liwanag ang sinabi rito ni Jesus Christ sa kanyang sulat dun sa John 14 verse 23? Ang sinamang umiibig sa akin at sumusunod na aking salita. Ngayon, kung hindi mo sinunod ang salita niya dito, mananagot ka sa araw ng judgment day, brothers and sisters. Ang liwanag dito sa verse 15, 1 John chapter 4 verse 14 to 15, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, dapat ikumpisal mo sa iyong buhay na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak anak ng Diyos.
ang Diyos ay kakampi mo. God dwelleth in him. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Kapatid, nananahan sa iyo yung wisdom ng Diyos, na kung saan wisdom din ng ating Panginoon. Dahil si Jesus Christ is the wisdom and power of God. Siya yung kapangyarihan, katalinuhan ng Diyos. Bakit kapangyarihan, katalinuhan ng Diyos? Dahil ibinigay sa kanya yung salita ng Diyos. Ang doktrina ay ibinigay kay Hesus Kristo ng Diyos. Basahin natin, John chapter 7. Chapter 7 ng John, verse 16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sinumang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, ibig sabihin kanyang doktrina, ay makikilala niya ang turo. Kung ito ay sa Diyos at kung ako ay nagsasalita mula sa aming sarili. So pag ang isang tao na nagtuturo na ayon sa kanyang sariling kaalaman, kaisip, hindi yan sa Diyos. Sabi ni Jesus Christ, kung ang iyong turo ay galing sa Diyos, mga kapatid, ibig sabihin, alam mo kung ano ang Diyos. Kaya yung turo o doktrina na dala-dala ni Hesus Kristo, sabi niya, Jesus answered them, my doctrine is not mine, but His that sent me. So ang doktrina pala na kanyang dala-dala ay hindi kanya, kundi doon sa nagsugo sa kanya. Ibig sabihin, wala siyang sariling doktrina, kundi yun po ay ang Diyos binigay, yan ang kanyang sasalitain. Mga kapatid, doon sa kanya, dito sa basahin natin dito sa Mateo, para lalo nating maintindihan na siya po ay binabautisman sa ilog Jordan. Ito po yung kanyang salita. Sabi niya, chapter 3 ng Matthew, verse 17, at narito rinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sinabi doon, mga kapatid. So dapat meron tayong tama na understanding, mga kapatid. Pag wala tayong ganong klaseng understanding at hindi natin sinusunod ang doktrina ng Diyos, sana ang ayong patutunguhan. Kaya ang kahulugan ng John 14:1, mga kapatid, na sinabi kanina, huwag sanang magulimbahanan ang inyong isip, maniwala kayo sa Diyos at maniwala rin kayo sa akin. Bakit? Dahil ang salitang iyon ay tumutukoy sa tama na pagsamba at pagkilala sa ating sinasamba. Dapat alam natin kung sino yung ating sinasamba. Maliwanag sa sulat sa Juan chapter 14 verse 6. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Kaya mga kapatid, hindi tayo pwedeng magdirektang lalapit sa Diyos, sa Ama. Kailangan natin dumaan sa kay Hesus Kristo. Siya yung tunay. Kung sa Ilocano, rantay. Siya yung bridge. Kaya bago tayo makapunta sa Ama, bago tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos, kailangan muna tayo makipagrelasyon kay Hesus Kristo sa paraan ng bautismo, mga kapatid, at pagsunod ng kanyang mga salita. Pag tayo po ay nanalangin sa kay Hesus Kristo o sa Diyos, o tayo sa Diyos, ang ating panalangin po ay dadaan kay Hesus Kristo to the glory of God. So sinasamba natin si Hesus Kristo sa tamang pagsamba at yung glory ay papunta sa Diyos. That at the name of Jesus Christ every knee should bow, of things in heaven and of things in earth and things under the earth. Sabi pa rito, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yan. Di ba napaka-clear yan? At kung hindi natin naintindihan yan ng gusto, manalangin tayo. Magpakumbaba tayo. Na kahit sabi mo, Lord, 4 na taon akong nag-aaral sa Bible School, pero hindi ko pa napag-alaman ng ganitong klase ng turo. Na Lord, liwanagan mo pa ang aking puso at isipan, na sana maintindihan ko ang iyong salita. Yun sana ang nasa puso natin.
Hindi yung nagmamalaki tayo na ikaw ay marunong, magaling. Ang pinag-aralan natin dito ay hindi reliyon, kundi ang pinag-aralan natin dito ay ang tama na pagtawag sa Diyos sa katotohanan. Dahil kung i-base natin sa pangalan natin reliyon, mga kapatid, ay hindi yun ang basihan ng ating kaligtasan. Ang basihan ng kaligtasan ay yung tama nating relasyon sa Diyos. Hindi yung ating building na sinasimbahan, hindi yung galing ng ating mga pastor na nagtuturo o ng pare na nagtuturo, kundi ang salita ng Diyos na ipinaabot, ipinaparating sa atin sa mga oras na ito. Brothers and sisters, sana meron tayong napulot sa ating pag-aaral na ito. Sana buksan ng Diyos ang ating damdamin. Sana magkaroon tayo ng pag-ibig sa salita ng Diyos, para hindi tayo matulad doon sa mga tao doon na naisulat dito sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23, na sabi niya, hindi ko kayo nakilala. Gusto mo bang matulad sa kanila na inireklamo yung kanilang mga ginawa nang sila po'y nabubuhay, na sila po'y naging masigasig sa kanilang simbahan, na sila po'y naging masigasig sa kanilang pagsunod sa Diyos, ngunit hindi pala totoong Diyos ang kanilang sinasamba. Hindi pala tama yung kanila pong kaugnayan sa Diyos. Kaya nga sabi sa Matthew, hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa karan ng Diyos. Bakit ganun ang termino? Dahil ang mga tao sa ating panahon hindi marunong magpakumbaba. Mayabang. Tayo ay punong-puno ng kayabangan. Mga kapatid. Kaya kung ang kayabangan ay nandiyan, ay nabubuhay, at inaalagaan natin yan sa ating puso, hindi ka makapasok sa karan ng Diyos. Kaya tanggalin natin ang kayabangan, tanggalin natin ang ating pagmamataas na tayo po ay, sabi mo, kilala ako sa politiko, kilala ako sa king bayan, kahit gaano ka pa kakilala, kahit ikaw po ay kilala pa ng presidente, ngunit hindi ka naman kilala ng Diyos, ang puntahan mo ay impyerno, dagat-dagatan apoy, na siyang ikalawang kamatayan. Brothers and sisters, maraming salamat